commission. Because sabi ng Bible, Matthew 28:19 to 20. Go ye therefore, sabi ng Bible doon sa Matthew chapter 28, verse 19. So basahin natin. Ito yung pinaka-nais ng Diyos na magkaroon tayo ng tinatawag na to be committed in mission. No? Sabi ng Matthew chapter 28, verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. That's why if you are saved, reach the lost people. Yan dapat ang committed. Yan dapat ang i-commit mo sa Panginoon. Maging committed ka na makapagdala ka ng kaluluwa sa Diyos. Amen? Sabi nga, if you are saved, reach the utmost part of the earth. Yan ang ginagawa natin ngayon. Kaya sabi ko, Lord, habang malakas pa ako, gamitin mo ko sa itong mga barangay. Although sabi ko yun, nakakapagod pag talagang napunta ka na sa mga tinatawag na mga Judea na pupuntahan natin. Para lang doon sa komisyon ng Panginoon sa atin. Pero ang tanong, hindi ba maging walang, masabi ko, hindi ba maging walang kabuluhan? May kabuluhan. Kaya dapat tayo saved, dapat maging committed tayo sa komisyon ng Diyos. Abutin natin ating loved ones, ang ating mga kabarangay, maging sa ibang mga lugar. No, ang Panginoong Jesucristo, talagang nung siya ay nagkatawang tao, ang purpose niya, i-preach ang kingdom of God sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya nga, sa 3 taon ng kanyang pamarito dito sa lupa bago siya makat sa langit, mayroon siyang 12 disipulo na tinuruan para gamitin, maging committed sa Great Commission ng Panginoon. Tama? Kaya nang Panginoon makat sa langit, iniwan niya ang commission nito na kayo ay umayo. So maging ang mga disipulo, naging committed sila sa kanilang commitment kay God. Hanggang mamatay, tama? Alam natin, ang mga disciple pa, martyr for Christ, hanggang huling hininga, nangaral sila. So doon makakita, ang kanilang kinumit ay talagang pinulfill nila. Tinapos nila. Amen? Kaya una, we must be committed to our conversion. Number 2, we must be committed to our commission. Number 3, we must be committed to our consecration. Doon pumapasok yung buhay Kristiyano. Yung consecration. Christian, always consecration to God. We are servant or saint. Ibig sabihin ng saint, ito yung mga taong ligtas na buhay na kung saan ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, dapat siguraduhin mo na talagang totoo ang iyong paglilingkod. Kung kayo man tutugtog yan sa anin, hindi na sabi, gawin niyo sa Panginoon. Amen? Lahat ng gagawin niyo. You must be committed, yung tinatawag na consecration. Talagang yung katotohanan lang. Yung talagang nandoon ang iyong tinatawag na committed sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ko nga, minsan nakakalungkot, may mga ginawa ko yung pasya para sa Panginoon, pero pagdating sa gitna ng mga susubukin na tayo, nawawala ka na. Yan ang delikado minsan. Yan ang nakakalungkot. Nang medyo okay, excited ka magtindod, excited mong gawin, hindi ko alam kung anong motibo, pero pagdating sa gitna, susubukin tayo minsan, yung ating kinumit ay hindi na tayo naging committed. Stop na tayo. Lalo pag may bagyo na sa buhay. May problema na, wala nang bumabati, minsan nakakalungkot yun. Yan ang natutunan ko sa aking pastor eh. Nasabi niya, kahit wala mag-please sa'yo, kahit wala magtatapik sa likod mo, wala maging kalit sa'yo, o tingnan mo, may Diyos na pinaglilingkuran mo. Magpatuloy ka. Maging committed ka lang. Amen? Dahil ang last reward, nasa heaven naman. Ang muling tawag naman sa langit, tatawagin ang pangalan mo na. Sa gitna ng maraming mga Kristiyano, i-reward ng Diyos. Amen? Kailangan maging committed ka sa tinatawag na consecration as a Christian. Kaya ang Kristiyano hanggang suli, hanggang mamatay, Kristiyano. Amen? Tama? Kaya kung baptist ka, hanggang mamatay, baptist ka. Amen.
Hindi ka baptikostal. Hindi ka born again lang. Amen? Dapat talagang mamatay. May consecration ang buhay mo bilang Kristiyano. Amen? And then, siyempre, number 4, we must be committed to our contribution. Medyo dito tayo, alam ko naman, hindi naman kayo offended sa giving. Pag offended kayo sa giving, hindi kayo baptist. Yung setang contribution, hindi naman to contribution. Ibig sabihin, pay your vows. Kung saan, kung ikaw ay nangako sa Panginoon, una, bibigay mo yung tithes mo. Amen? Pag sinabing ibigay, hindi pa yan ibigay, sinasaulin mo sa Panginoon. Bawo mo yan, Lord, pinagpala mo ako ng trabaho, pinagpala mo ako ng kalakasan, Panginoon, itong blessing ko, ito'y pangako o ibabalik ko sa iyo. Dapat ibabalik mo yan. Kaya lang minsan sabi ko nga pag malaki na ang iyong nakikita, parang natatakot ka ng bitawan ang iyong tithe sa Panginoon. Kasi malaki na. Nag-pray ka, Lord, bigyan mo ng trabaho. Lord, gusto ko maging blessing. Gusto ko magbigay ng tithes sa aking offering. God will give work, ng job. So una, medyo okay pa. Habang tumatagal minsan, yung commit mo, hindi na naging committed. That's why pinapakita ng Diyos kahit anumang mga bagay na kinumit mo sa Panginoon, maging sa pagbibigay, gawin mo yan para sa Diyos. Hindi sa tao. Amen? Tama? Kaya nga, sa tinatawag na mga commitment dyan, o tinatawag natin mga bagay sa pagbibigay, ikaw between you in God lang, dapat nakakaalam. Kaya lang minsan, marami tayong sinasabi ng mga pangako, ang problema, hindi natin nabibigay. Doon sa una, masubok tayo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Pagdating sa gitna minsan, pag susubukin na ang iyong tinatawag na, alam mo yung pagdating sa pera, pag susubukin ka minsan, hindi mo na mabibigay. Unahin ko muna ba yan ang aking kuryente, pastor? Paano, Diyos? Unahin ko muna ang tuition ng aking anak, pastor. Paano ang gawain ng Panginoon? Sino magbibigay yan? Sino magsasuffer? Unahin mong Diyos, ang Diyos ang para sa tuition ng anak mo. Tama? Kasi nangako ka At bigay ng Diyos sa iyo yan Amen? Kaya pagdating doon sa tinatawag na contribution, sa tithes and offering natin, when you pay your vows. Gawin mo, huwag kang matakot. Dahil makita mo ang Diyos, ipapakita niya kung paano niya punuin ang pangangailangan mo. Amen? Amen. Kaya pag nangako ka, kaya sabi dito ang Diyos kanina maganda pa na hindi ka mangako. Nakasabi, diba sabi ng Bible dito Better, sa verse 5, better is it that thou shouldest not bow than thou shouldest bow and not pay. Mas mabuti pa dahil hindi ka nangako kaysa nangako ka na hindi mo naman ginagawa. Nakakatakot yan. Kasi Diyos ang pinakuha. Amen? Kung nangako ka maliit na bagay, kaya nga doon, sabi ng huwag ka magsalita sa bibig mo lang Kung baga, nahamon ka lang, naglagay ka ng malaking pangako sa Diyos, hindi mo naman nagawa. Kung baga, naglagay ka ng, Lord, gusto ko magbigay sa misyon ng 100 peso. Hindi mo na ibigay. Hindi mo kaya pa. Mas bago sabi, Lord, pwede ba? 10 piso muna kasi estudyante mo na ako. At least nagawa ko, 10 piso tayo tayo. Amen? Nama? Kaya pagdating sa tinatawag na commit tayo, dapat you must be committed. Kaya nga, kahit kabataan ka pa lang, matuto ka na magkaroon ng ganyan mga bagay. Young people, matuto na kayo gumawa ng mga bagay na mag-commit. Dahil one day, yan din naman ang inyong aanuhin. Isang araw. Minsan marami tayong mga blessing dumating, hindi tayo nagbibigay sa Panginoon, kaya tanggal ng Diyos tayo. Para makita mo na kahit anuman ang iyong tinatawag na pinangawakan, pwede ang sinong Diyos natin. Kasi hindi naman nakita ng Diyos na naging pakinabang ang binibigay sa iyo. Wala kang binabalik sa Diyos. Totoo yun. Akala mo okay lang, hindi mo binibigay, kukunin ng Diyos yan kung anong mayroon siya sa iyo. Kung malaga sa iyo yung trabaho mo, baka sa yanigin ng Diyos, masadong kumpanya yan. Kasama ka. Kaya tandaan natin, marami kayong dapat makita, pero huwag kayo matakot na magkaroon ng commitment sa Panginoon.
At dyan din ipapakita ng Diyos kung paano niya. Kaya ang pagbibigay, intention. Talagang, yung motibo mo talaga na totoo. Kaya nga yung pagbibigay, we give willingly. Tama? Yung cheerfully, sabi ng Diyos. Pero kung meron man tayong mga pangako sa Panginoon pagdating sa tinatawag na giving, make sure you pay your vow, finish until the Lord's come. Amen? Tapusin mo hanggang dumating ng Panginoon. By the way, nakalista naman yun sa langit. May record ng Panginoon. Kaya alam mo, kung binigyan kayo ng trabaho, at alam ng Diyos ang iyong sahod 10,000 monthly, alam ng Diyos, 1,000 dyan para sa Diyos. At hindi mo binigay yan, binigay ng Diyos yan. Kaya nga pag-ibigay, we give willingly. Kung gusto mo i-bless ng Diyos ang iyong trabaho, ang iyong business, ang iyong tinatawag na kinabuhayan, sabi nga, money is not the matter, but the love of God. Hindi naman pag-usapan ng pera. Ang pag-usapan, mahal ba talaga ng Diyos? Kasi pag mahal mo ang Panginoon, talagang ibibigay mo ang mga bagay na yan sa Diyos. Sa Diyos yan eh. Amen? Di ba, basahin yung book of Matthew, sinubukan nila ang Panginoon. Di ba? Kanina kami ibibigay. Sabi ng Panginoon, nakita mo itong pera na ito? Opo, dalawang muka. Itong muka ni Caesar. Ang kay Caesar, kay Caesar. Ang sa Diyos, kay sa Diyos. Ibigay kayo kay Caesar. At ang sa Diyos, ibigay niyo. Amen? Kaya, money is not the matter, but the love of God. Yan dapat niyo makita. Kaya we give willingly. We sacrifice. We give holy. Eh, pag nabigay ka, dapat you're sincere. Totoong puso mo, nagagala ka na muli, Lord, salamat, makapagbigay ulit ako sa iyo. Bubuksan mo naman ang mga blessing itong darating mga araw para sa iyo. Kaya kapag nag-commit ka sa Panginoon, make sure you pay your vow. Eh kung hindi mo gagawin yan, naka-record yan dito sa church natin, sino magsasuffer? Ang church. Mabuti pa na hindi ka mag-commit. So, tandaan mo, nakakalungkot sa walang ginagawa. No. Ang pinakano dito, dapat we are commit and to be committed. Amen? Why? Because we are saved. Point number 1, saved tayo. Saved din ay. Amen? Pangalawa, tinuruan ka ng Diyos na mag-involve sa mission. Pangatlo, dapat consecration ang buhay ng Kristiyano and then contribution. And the last, we must commit it to our consummation until the death in your life. Ibig sabihin, you are dedicated unto death. Consummation. Para sa Tagalog, consummation. Hindi naman. Para bang yung sabi ng iba, pag nag-commit ka, parang consummation sa ulo. Parang parang nawalan pa. Pero ang purpose dito, we dedicated unto the death ng buhay natin. We dedicated unto our position. Kaya maging sa ating tinatawag na posisyon o tinatanggap natin treasure, we must be dedicated unto God. No? At higit sa lahat, siyempre, we dedicated unto our dependable to God. That's why sabi ni Aring Solomon, maging sa gawain ng Panginoon, dapat sa church ay lagi kang maging committed na pupunta ng church. Amen? Kaya sabi niya, keep thy foot when thou goest to the house of God. And be more ready. Kapag punta mo dito sa church, ready to hear. At huwag kayo ng mga hindi ligtas o mga mangmang na papasok sa church, wala namang handang makinig. At ang kailang sarili, hindi nilang, para bang hindi sila mapakali sa loob ng church. Simple iba mga diligtas, Bible study lang, hindi mapakali. Gusto kayo lumabas, ito lumayo. Pero sa mga saved, dapat panatilihin natin ang ating mga paadaw patungo sa church. So kapag nag-commit ka sa church, Lord, magko-commit ako na Sunday morning pupunta ko ng church, Sunday afternoon pupunta ko ng church, gawin mo yun. Amen? Kahit maulan. At sa mga ministry ng gawain, kapag nag-commit ka dyan, please to be committed. Amen? Kaya kung maganda, kung hindi mo talaga kaya at hindi mo na
sabi na hindi mo talaga handa sa uli, nagagawin mo. So, huwag ka na lang mag-commit. At least may mga tao dyan gagawin ng Diyos. Kaysa nag-commit ka, hindi mo naman ginagawa, pinabayaan mo. Tama? So, kaya nga sabi sa Book of Ecclesiastes, nakalagay doon sa verse 6, "Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry, and thy voice will destroy the work of thy hand. In the multitude of dreams and many words, there are also diverse vanity, but fear thou God." Minsan marami tayong sinasabi sa ating mga bibig, mga pangako, mga gustong gawin, pero nagiging walang kabuuan. Mas marami na hindi natin ginagawa. Habang nangangako tayo sa ating pamilya, no? Mga magulang, mga kabataan, minsan may mga bagay na pinapangako, pero nakakalungkot, hindi naman ninyo ginagawa. Kaya mas maganda huwag ka lang mangako sa magulang mo. Ipakita mo na lang. Diba? Pero kung nangako pa, make sure na gagawin mo yan. How much more sa Diyos? Amen? Kung sa tao nga, nahiya ka pag nakita kayo. Di ba pangako mo, susunduin mo ako? Kahapon, pagdating ko galing yung Burlungan, siyempre, hinintay ko yung dalawang mag-asawa, kakaunseling. Buti, sabi ya, Pastor, hindi rin mga ating. Naalala ko, isa pala akong pamilya sa Pereiras, na naghihintay din sa akin in that hour. Sabi nga lang, alis ka pa, Dad, umulan. Umulan mo na malakas din. Sabi ko, naalala ko na nangako ako, kahit gabi, pupunta ko sila. Hinintay ko lang ako yun. 8 o'clock na ng gabi, magdanay. Nandun sila naghihintay. Sabi ya, Pastor, akala ko, di ka na pupunta. Sabi ko nga, salamat na alala ko. Sabi ya, thank you, Pastor, na hindi ka nagsasawa puntahan ka. So, because of commitment, because of commit ka, you must be committed kahit anong mangyari. Kaya kanina, umuulan eh. Sabi ko nga, pupunta kami sa Mapus para ang lakas ng ulan ngayon itong alas 12. Para kaya kami palisin. Sabi ko kay RJ, buti isipan niya pumunta naman dito, layo pa niya. Pagdating naman dito, tumilang ulan, ulan. Dapat yung commit mo lang eh, gawin mo. Kahit anong mangyari, sabi ko, kung mabasa ako, okay lang. Malaga, madala ko ang gospel sa kanila. So that's why minsan, pagdating sa gawain ng Panginoon, huwag ka matakot mag-commit, pero malaga, gawin mo. Amen? Tama? Kaya, commit and to be committed. May verse sa Bible, pag sinabi mo, yes, no, no. Huwag yung, unstable man, hindi maganda yun. Sabi ng James, kapag dalawa ang iyong kaisipan, hindi ka unstable. Walang maganda mangyari. So dapat, set ka lang doon. Hindi mo sinasabi lahat, gusto mong gawin. Ang malaga, pagbuka ng bibig mo, siguraduhin mo, natapusin mo. Kung sinabi ng Lord, Lord, bigyan mo ko ng wisdom para matugtog. Matugtog ako, pag natugtog ako po malumugtog, ibibigay ko yung buhay sa pagtugtog. So, binigyan sa Panginoon yan, pangako mo Diyos, sa pangako sa Diyos, hindi kakalimutan ng Panginoon. Kaya minsan, marami tayong mga pangako na binabag ng Diyos kasi ang Diyos hindi nakakalimot sa Kanyang mga nangako sa Kanya. Kaya pay your vow. What is the vow to God? Amen? Kaya na mga kapatid, itong 5 bagay na kung saan kailangan natin tuparin ang ating mga pangako. Ano bang pangako mo sa church dito? Ano bang yung pangako sa panahon na, ano ba, kayo mga estudyante, kayo ba kayo mga promise, pangako, commit sa church, balang araw, gawin niyo lang. Amen? Sabi ko nga kung mayroon dito mga members na mangako at gusto nila maging blessing sa church, ay talagang mamamatay man tayo pare-parehas, at least yung ating pangako na testimony, buhay ang iyong katotoo. Kaya gawin mo sa Panginoon. Okay? Kaya, ang church, to continue until the rapture. Kaya paglilingkod mo, sana hanggang dumating ang rapture. Hindi ko alam kung hanggang kailan yan. Kung magbibigay ka, hanggang dumating ang rapture. Kung maglilingkod ka man dyan, maglilingkod na ako dito, hanggang dumating ang rapture. No? Kasi yan dapat, you are commit and to be committed. Amen? Kaya sa mag-asawa, kung kayo may mga commit, kung may mga pinangako pa sa inyong asawa, gawin nyo. Amen? Tama?
Kaya minsan sa mag-asawa, huwag kayong mangako sa asawa mo, hindi mo nang gagawin. Pag sinabi mo sa kanya, sweetheart, ilalabas kita bukas. Gawin mo yun. Mahalaga sa babae. Amen? Huwag, yan, sweetheart, lalabas tayo, magja-Jollibee tayo, wala ka namang pera. Ilabas mo pa rin siya. Sa Jollibee. Sweetheart, di ba pangako ko kako, ilalabas ka sa Jollibee? Ito, sa Jollibee na tayo. At least ginawa ko. Kaya lang wala akong pera. At least ginawa ko pa rin. Di ba? Sweetheart, bibilang kita ng ganito. Bilhin mo yun. Kasi, pangako mo yan, di ba? Samantala ng niligawan mo, di ba? Ang daming mga gustong ibigay na pangako. Ganun din sa mga kabataan. Kapag kayo nangako sa inyong mga magulang, please, gawin yan pa sa Panginoon. Amen? Para naman, hindi ka masabihan na sinungaling. Tama? Kasi pag nagsalita ka at hindi mo ginagawa, ang labas yan, sinungaling ka talaga. Tama? Yan ang ibig sabihin. Kapag nag-commit ka at hindi mo ginawa, you are liar. Sarapan ng tao, sarapan ng Diyos. Amen? Kaya kung maggawa ng vows, gawin niyo. Lalo sa Panginoon. Amen? Huwag kayong matakot na gawin yun. Huwag na kayo mangako doon sa kasalanan. Kasi talagang hirap. Huwag niyong gawin yan. Amen? Diba yun? No? Okay, so sana itong apat na bagay. Una, we must be committed to our conversion. Number 2, we must be committed to our commission. Number 3, we must be committed to our consecration. Number 4, we must be committed to our contribution. And number 5, we are committed to be consummation. No? And our conclusion, kamusta na mga pangako mo kay God? Kung hindi mo nagawa, mayroong privilege na humingi ng tawad kay God. At Lord, kasi matawain mo ako na hindi ko mga nagawa ito mga bagay. Pero salamat na niremind mo ako sa oras nito. Amen? At sana maging committed tayo. Kaya sa church, maging committed ka sa punta ng church, maging committed ka sa pagbasa ng Bible mo, kapag nagsalita ka, Lord, magbabasa ako ng Bible, nag-commit ka, magbasa ka ng Bible. Amen? Lord, magpipray ako every day. So, committed, may kang pinumit, mag-pray ka araw-araw. Tama? Sa ganun, hindi ka matagpo ang sinungaling sa harapan ng Diyos. Tama? Kasi ang Diyos ay hindi siya nagsisinungaling. Totoo ang kanyang lahat sinasabi. Ang sinabi niya, magbuhay na lang ka, magbuhay na lang ka. Amen? May langit sa inanda. Amen? Tama? Sabi niya, kung ikaw ay maglilingkod, ikaw ay mag-obey, meron ang reward. Sabi ng Bible niya, may reward ka talaga. Kasi ang Diyos hindi sinungaling. Amen? Kapag siya nagsalita, ginagawa. Lahat ng sinabi niya, nangyayari. Amen? Kaya sana, ganoon din tayo, kapag tayo nagbitaw ng commitment, o commit tayo, you must be committed. Okay? So that's why, ang God ay bibigay sa atin ng isang magandang ipamumuhay natin sa panahon ngayon. Okay? So tayo tumayo. Tayo po ay pasalamat sa Panginoon sa salita muli na pinakinggan din this afternoon. Father God, salamat po sa inyong mga salita na muli binigay po sa amin. Panginoon, salamat na kami ay tinuruan mo na kapag kami ay nag-commit, lalo na po sa iyong gawain, tapusin po namin at kami itong ipamumuhay hanggang dumating ka, Panginoon. Dahil sabi nyo nga, ang natili ay merong reward. Minsan pa, Panginoon, kami din nasusubok ng mga problema, mga pangailangan. Minsan, marami kami mga pangako, pero hindi nyo natutupad. Pero salamat po, lagi mong i-extend ang iyong grace pa rin sa amin at ang iyong mercy na pinapakita sa amin. Kaya Lord, bless this church. Alam mo, Lord God, na alam mo ang mga tao, mga anak mo dito. Kami, Lord, ay hindi perfect. Pero salamat, Panginoon, na gusto mo kami maging tapat, na matagpuan mo kami, na totoo sa amin po mga sinasabi. Bless you, Panginoon, ang bawat isa, mula sa mga kabataan hanggang kami mga magulang. Thank you so much, Lord Jesus, sa kami ay naligtas na, at buhay na lang, God.
na pinangako niyo po sa amin. At sa gusto, Panginoon, kayo po nag-bless sa aming invitasyon at ang lahat ay pinapasalamatan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ay our short invitation ngayong hapon. Tayo ay dadako sa ating invitasyon. Short invitation lang, yung ginawa naman natin para ito yung pangalawang importante sa loob ng simbahan. Una ang preaching, pangalawa ang invitation. So pag nagawa mo ito, nakapakinig ka na, hindi ka man pwedeng pupunta sa invitation kung wala kang pinapakinggan. That's why ang Diyos, tinitingnan niya rin ang puso natin kung ano ang ating magiging response sa mensahe niya. Okay, sa pagtunog ng ating organ man, napag-sessionin, that's why bukas ang altar para tayo makagawa ulit ng commitment. So huwag ka matakot kung mayroon kang bibitawan pa sa Panginoon. Ang malaga lang, maging honest ka sa Panginoon. Okay, so habang tinutugtog ni Shanil ang isang instrumental, tayo ay nadako sa invitation at sa altar. After this, we'll take our offering. Okay, so nainig natin ang tugtog. So hindi ko alam kung ano ang pangusap ng Diyos sa iyo kanina sa mensahe. Pero kung may man tayo mga pagkukulang, ito yung pagkakataon mo rin na lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad. At then, balikan mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo para sa Panginoon at gumawa ka ng isang bagay maganda ulit para sa Diyos. Meron ba? So, saan ba tayo naging failure? Saan ba tayo mga nagkukulang? So, itong bagay na ilapit ko sa Panginoon. Baka nag-commit ka sa isang bagay doon sa iyong magulang, hindi mo ginawa, start na humingi ng tawad kay God, and then ipadama muli sa iyong magulang na sorry po ma'am, may akong pangako sa iyo, hindi ko nagawa. Yung pala'y kasalanan. So, gusto ko humingi ng tawad sa iyo, sa Panginoon. So, napakaganda. Lalo na kapag sa Panginoon tayo nag-commit ng mga bagay, buhay mo natin, bigay natin kay God, hindi ka maibigay. So, minsan sabi Lord, kapag ako ay nag-bless mo, bigyan mo ko ng trabaho, ibibigay ko ang aking tithes and offering sa iyo. So, Lord, tulit mo yun sa Panginoon. Dahil gusto ng Diyos, pagpapalain pa niya ang trabaho mo, ibibigay sa iyo at din sa iyong pag-aaral, o sa ibang area ng buhay ninyo. That's why, napakaganda na when you commit, and to be committed sa lahat ng bagay. So tayo po ay mag-pray. Father God, thank you po sa inyong mga salita muli na nakakinggan namin. Malaking po namin itong baunin sa aming labas dito. At sa isang linggo naman pa rin nadadaanan po namin sa buhay Kristiyano o sa tinatawag ng mga hamon sa buhay. Minsan kami susubukin ng kasalanan o susubukin kami na kami nandigan sa tama. Panginoon, gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami na maging matalino at maging tapat, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat po sa isang linggo na nakatuwas naman at tulungan ito yung aming panahon na ma-recharge mo kami ng mga salita. Kaya bless you, Panginoon, ang mga family ng church nito. Tulungan niyo po sila na patuloy niyo silang gabayan at pagpalain. Sa mga nag-pray po ng trabaho, ay isang trabaho, nag-pray po ng kalusugan, sa physical, spiritual, itagal niyo po, Panginoon. Buti po sa pag-aaral po ng mga estudyante, pagkaluban niyo po sila sa pagpasok ng klase. Maging po church nito, Panginoon, mahal po mga pangangailangan, Lord, sa iyo po ang susi ng lahat ng mga bagay. Kaya dalahin po, Panginoon, na marami po po mga kaluluwa ng po mga kilala sa inyo this week, sa mga kagbisita, sa pag-share ng mga sa gospel sa mga tao. Dalahin po, Panginoon, na ang church nito ay maging isang buhay na pagtotoo sa Panginoon. Bless you po ang mag-asawa, ang kanyang po mga relasyon, ang kanyang pangailangan, maging po ang patuloy na paglago ng iglesia ito sa iba't ibang paraan ninyo. Salamat din, Panginoon, one day, bibigyan din kami ng aming sariling property, maging ang 10 family po this year, bibigyan po sa amin, at hindi, Panginoon, sa mga ibalik ko po ang mga blessings sa bawat isang pamilya na kung saan, Lord, na mga panahon ng kalipas ay talagang wala silang hanap buhay o mga pinagkataan. Pero ngayon, Panginoon, salamat na mayroon kami Diyos sa amin mo. At sa alipan po, pwede po namin, Lord, ang mga nanginang mga kapatid na kasama sa makalipas na mga araw at linggo, dahil sana po sa ako'y bumalik, Panginoon, sa inyo.
Lord, minsan pa,